Humigit kumulang 300 piso lamang ang naiuuwi ni Tatay Pedring sa kanyang araw-araw na pamamasada ng jeep. Sa isang araw daw ay halos 2 beses lamang siya nakakabiyahe dahil sa layo ng kanilang lugar. Da kami ket na narurukod uy no na tututal jay ko amita sumaat kami oray ko nam ti may sangat mi may sangat mi 1,000. Okay. Tapos musli kada kami jay isang atmi sulang ti salog mi 1,000. Tapos agkrudo kami mapan nga 700, 800 kadjay. Tapos day mabati manungay ti mabati jay 2,000. 1,000 oray 1,300 kunam. Pero mula sa natitirang pangkrudo nitong 1,300 pesos, kailangan rin nilang bigyan ng sahod ang kanilang dispatcher, kaya kadalasan ang natitira lamang sa kita niya ay 500 piso. Ket anya nga piman ti mabati day no pakot agrimitak akot simpre 35% ti manung ti 35% ti 500. Isulang at isuldo may sangal daw. Ngayong linggo, magkakaroon na naman ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya hiling niya at mga kapwa-tsoper, sana matulungan yung ano lang, sana yung stable na presyo ng gasolina sana para hindi taas baba. Kami kumakayat ang mabalin iso ti taray ti kasasad. bukas ipapatupad ng mga kumpanya ng langis ang dagdag na 40 hanggang 60 sentimo kada litro ng gasolina. Habang 80 sentimo hanggang piso ang rollback sa diesel at 90 sentimo hanggang piso at 20 sentimong rollback sa kerosene. So ang atin lang masisiguro sa ating mga kababayan, hindi ho tayo makakabalik sa 77 US dollar per barrel. Yun po yung mga price natin, mga pump price natin na nasa 57 pesos. Ngayon ho, nasa 72, 73 pesos po ang gasolina. So nandun po tayo sa taas, sa mataas na level. Pero manaka-naka, meron hong pagbaba yan dahil again, buy and sell, nangyayari ho ang negotiation. Hanggang December ho, may tightness ang supply. Kaya ang ibang transport group sa bansa, naghahanda para makiisa sa isasagawang tigil pasada. Pero ayon sa pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos, 75% ng mga transport group sa bansa ay hindi makikiisa dito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.